Tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating series na nasa 1 Samuel po. At tayo po ngayon ay nasa 1 Samuel chapter 11 po. At pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na The Royal Confirmation. The Royal Confirmation. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang mag-aral na inyong salita. Patuloy na buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Patuloy nga po na maunawaan namin ang inyong salita at gamitin niyo po ang inyong salita upang baguhin po kami bilang isang mga Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen at amen. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung 1 Samuel chapter 11. Kundi po ako nagkakamali. Ayan, 1 Samuel chapter 11. At ngayon po, kung naalala po natin yung ating pag-aaral last time, ano po yung naging pag-aaral? Siyempre po, about dream po kay Samuel yung ating pag-aaral. At ngayon po, dito po sa 1 Samuel chapter 11, hayaan nyo po muna na kwentuhan ko po kayo. Medyo mag-i-story time po muna tayo sa ating pag-aaral bago po tayo magsimula. Bago po natin himay-himayin yung ating pag-aaral. Ito pong 1 Samuel, meron po itong hinati-hati ko po ito kung ano po yung nangyayari sa panahong ito. Una po is yung Nahash and the Ammonite. Nahash and the Ammonite. So ito po yung nangyayari. So sabi po dito, yung Jabesh Gilead po ay malapit na pong masakop o kinukubkub po ng mga taga-Ammonite na yung hari po nila ay si Nahas. So napapaligiran na po ng mga Ammonita, ng mga Ammonites, yung Jabesh Gilead. So yung Jabesh Gilead po, isa po itong group of people. Okay? So kung maalala po natin, yung 1 Samuel po, it is a transition from 12 tribes to one nation. So medyo magiging united na po sila. At ito po yung sinabi ng Jabesh Gilead. So kasama po siya sa 12 tribes. Yung Jabesh Gilead po ay, ibig sabihin po nun ay Rocky Region or Hill Country. Nakasama po yun sa tribes ni Manasseh, sa 12 tribes po. So sabi po dito ng Jabesh Gilead, sabi dito, kung magkakasundo tayo, papasakop kami sa inyo. So yung Jabesh Gilead, dahil malapit na silang masakop ng mga Ammonita, ng mga Ammonites, so nag-offer po sila. So sabi dito, kung magkakasundo tayo, magpapasakop kami sa inyo. Kasi hindi pa po totally nabibuild yung nation, yung bansang Israel by that time, inuunti-unti pa lang nila. So ito pong Jabesh Gilead ay hindi pa po talaga totally nakakasama sa bansang Israel. So ang offer nila sa mga taga-Ammonita, okay, kapag nagkasundo tayo, sige, sasama kami sa inyo. O sa English po, make a treaty with us and we will serve you. So gusto nila magkaroon ng covenant, magkaroon ng kasunduan. So ang nangyayari po, ang sabi po dito ni Nahas, makikipagkasundo ako sa inyo kung ipapadukit ninyo sa akin ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayon, mapapahiya ang buong Israel. So sabi niya, sige, sabi ni Haring Nahas, ang hari ng mga Ammonita, sige, magkakasundo lang tayo kung hahayaan nyo na dukutin ko yung right eye ninyo. Lahat kayo. So medyo etong si Nahas, medyo brutal po no? Sige, magkakasundo lang tayo kapag pinadukot nyo sa akin yung mata nyo. Ang tanong po dyan, bakit kaya yun yung request ni Nahas? One of the things na kung aaralin po natin to, mahalaga po sa kanila yung right eye dahil po every time po na nakikidigma sila, yun po yung laging naka-expose. So kapag naka-shield po sila, yung left side po ng mata nila yung kino-cover nila, tapos yung right eye po, yun yung naka-expose. So kapag dinukot po ni Nahas, yung right eye nila, they are not able na makidigma. At hindi rin po sila makakapag aklas kay Nahas. Kasi wala pa na po silang capability na makidigma dahil nga yung right eye nila ay wala na kung papayag po sila. At dahil nga po sisikap ng bansang Israel na makumpleto, maging one nation po sila, yung transition, mapapahiya po yung bansang Israel dahil nga po kasama po yung Jabesh Gilead sa 12 tribes na gustong maging kasama ng bansang Israel. So ito pong story na to ay from
theocratic system na kung saan po nililid po sila ng mga judges to centralized monarchy under a king. So nagta-transition nga po as I mentioned kanina. So dahil po dati judges ang namumuno sa kanila sa 12 tribes, ngayon po magiging one nation na sila na pamumunuan ng isang hari. So no bago mga nakaraang pag-aaral po natin, yung last preaching ko po, nakita po natin doon yung importansya ng isang hari. Okay, so ngayon po balikan natin. Bakit nga po ba by that time gusto na nila magkaroon ng hari? Dahil yung mga judges po nagkakaroon ng cycle na kung saan po paulit-ulit po yung nangyayari sa kanila. Ano po yung cycle na yon? Una po sila ay nagkakasala. Pangalawa po sila ay masasakop. Sila po ay after po nilang masakop, babalik sila kay Yahweh, magre-repent sila sa kanilang mga kasalanan at ililigtas sila ni Yahweh. So paulit-ulit po yung nangyayari na yon. Okay? So after po silang iligtas ni Yahweh ulit, ang gagawin nila, magkakasala ulit. Tapos masasakop na naman sila, pahihirapan na naman sila. Tapos after nila mahirapan, magre-repent naman sila sa kasalanan nila, tatalikuran nila yung kasalanan at babalik at ililigtas muli sila ni Yahweh. So yun po yung nangyayaring system sa panahon nila. Kaya po ang sabi dito sa Judge 21, verse 25, sabi dito, in those days, there was no king in Israel. Everyone did was right in his own eyes. So ang ginagawa po nila, kung ano po yung tama sa kanilang paningin. At ngayon po, ay yun po yung ginagawa nila. Kaya po ang sabi dito sa ating pong verse, sa pag-aaral, sa verse 3 po, sinabi ng mga pinuno ng Jabes, bigyan po ninyo kami ng 7 araw, maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, susuko na kami sa inyo. So nakipag-bargain po ulit ang mga taga-Jabes, ang pinuno ng Jabes, na okay, bigyan niyo po muna kami ng oras, okay, para masabi namin sa bansang Israel, kung tutulungan nila kami, kung hindi nila kami tutulungan, okay, susuko kami sa inyo at yung gusto nyo ay mangyayari. So medyo humingi na sila ng tulong at ng rescue sa bansang Israel. Kasi yun nga po yung goal nila, di ba? Maging one nation. So ngayon po, yun po yung kanilang ginawa. And after that, andito po yung response ni Saul. Okay? So, Saul's response. Sabi po dito sa verse 4, umabot sa Gibeah ang mga sugo. Nang marinig ng ang balita, nag-iyakan na malakas ang buong bayan. So yung Gibeah po ay isang ito po yung lugar ni Benjamin. Ito po yung hometown ni Saul. Okay? So nandun po si Saul, yung hari na inanoint. Okay? Sabi dito sa verse 5, si Saul ay papauwi noon mula sa bukid kasama ang kanyang mga baka. Nang makita niya nag-iiyakan ng mga tao, nagtanong siya. So by that time po, bagamat anointed na po si Saul bilang isang hari, ano po yung ginagawa niya? Ano po yung kanyang ginagawa? Nasa bukid at nag-aalaga po ng baka. Okay? Hari na po siya niya na. So siya na po yung anointed na hari. Ang ginagawa niya po bilang isang hari ay nag-aalaga po ng baka sa bukid. So parang isipin natin yung presidente, wala siya sa Malacanang. Ang ginagawa niya, nasa probinsya, nagpa-farmville po siya doon, nag-aalaga ng mga hayop. Okay, so yun po yung kanyang ginagawa. So, tinanong po ni Samuel, sabi, ano bang nangyayari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao? At sinabi nila sa kanya ang balita ng taga-Jabes. Sabi po dito sa verse 6, pagkarinig nito, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at nagsiglab ang kanyang galit. So makikita po natin yung divine intervention ng ating Panginoon. So dahil ganun po yung nangyayari sa bayan ng Panginoon, sa bansang Israel, ang ginawa ng Panginoon to the rescue si Yahweh. Okay? To the rescue si Yahweh. So may divine intervention na ginawa ang ating Panginoon. Sabi po dito, kumuha siya ng 2 baka, pinagpira-piraso ang mga iyon, pagkatapos ibinigay iyon sa mga sugo at inutos na ipakita sa buong Israel, lakip ng ganitong bilin. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sino mang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikidigma. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. So merong threat. So hinati-hati po yung 2 baka.
Kapag hindi kayo sumama, ganito yung mangyayari sa inyo. So kahit sino pong tao, kapag pinakita ng putol-putol na baka, kapag hindi kayo sumama sa gera, ganyan mangyayari sa inyo. Kahit ako po sasama, kahit di po ako marunong makigera eh. Patay na kung patay. Okay? So ganun po yung naging sistema. So tinipon ni Saul sa Bezek ang mga tao. Umabot po ng 300 ang galing sa Israel at 30 naman po galing sa Juda. So merong unity na po, nagkakaisa na po sila. At sabi po dito, pinakita po yung deliverance ng ating Panginoon. Sabi nila sa mga sugo, ito ang sabihin ninyo sa mga taga-Jabes Gilead. Bukas ng tanghali, darating ang magliligtas sa inyo. Nang marinig ito ng mga taga-Jabes, natuwa sila. So meron pong salvation or merong deliverance, sila may experience bukas ng tanghali. At syempre po, dahil nga po ina-expect nila na hindi sila tutulungan, yun yung kanina. Ngunit tinulungan po sila at natuwa po sila. So hindi na po sila most likely masasakop. At sinabi nila sa mga Amonita, bukas susuko na kami sa inyo at gagawin na ninyo kami ang gusto ninyo sa amin. So parang binate po nila. Parang akala po ng mga taga-Amonita na susuko na sila, ngunit darating po ang tagapagligtas. Kinabukasan, hinati ni Saul sa 3 ang pangkat ng kanyang mga mandirigma. At na mag-umaga, pumasok sila sa kampo ng Amonita. So to make the long story short, so nanalo po sila. Natalo po nila Saul ang mga taga-Amonita. So by that time po, nakita po yung kingship ni Haring Saul. Okay? So sabi po dito sa verse 12, pagkatapos nito, itanong ng mga tao kay Samuel, nasaan ang mga nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin? Dahil ninyo sila rito at papatayin namin sila. So yung mga tao po, sabi nila, nasaan yung nagsasabi na hindi dapat natin hari si Saul? Okay? So ang gusto po nila, yung mga doubtful kay Saul ay patayin. Okay? Dahil sa bansang Israel po, yung iba po, doubtful. At mamaya po, titignan po natin kung ano po yung nangyari pa doon. At sabi po ni Saul, huwag, isa man sa atin ay walang mamamatay, sapagkat sa araw na ito, iniligtas ni Yahweh ang buong Israel. At sabi po dito ni Samuel sa mga tao, magpunta tayo sa Gilgal at doon tayo muli ipahayag na hari natin si Saul. Tingnan mo natin dito sa 1 Samuel 10 verse 1. Sabi po dito, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhos sa ulo ni Saul. Pagkatapos ay hinagkan niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang ang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. So dito po sa 1 Samuel 10 verse 1, pinakako dito, pinakita na ililigtas po ni Samuel yung bayang Israel sa mga laban at sa mga kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. So dito po, evident na si Saul po yung hari, inanoint na po siya at ililigtas niya po yung bayang Israel sa kanyang mga kaaway. Ngunit tignan niyo po dun sa last part ng 1 Samuel 10 verse 27. Sabi dito, ngunit may ilang tao roon, pakutyang nagtanong, paano tayo maliligtas niyan? Nilait nila si Saul at hindi nila nagbigay ng handog sa kanya, ngunit tumahimik lamang si Saul. So, kine-question po nila yung kingship ni Saul. Kine-question nila yung calling ni Saul na, paano tayo ililigtas niyan? Pero, paano tayo ililigtas niyan sa bayan sa ating mga kaaway? Ngunit dito po sa verse 1, 10 verse 1, pinakita po na ililigtas. At dito po sa chapter 11, dito po pinakita yung pagiging hari ni Saul. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral, mga nakaraan po, diniscuss po natin yung pagiging kingship ni Saul. At ngayon po, hayaan po natin, natingnan po naman natin sa point of view ng mga tao. Di ba? Nakita po natin yung mga yung kingship ni Saul. At ngayon po, titingnan po natin sa pananaw po ng bansang Israel kung ano po ang nangyayari sa kanila.
hindi lang po ito about kings, yung pagiging hari ni Saul, pero ito rin po ay patungkol sa problema ng mga tao that time. Para po sa aking unang puntos, the kingship o yung kingship po ang ating pag-uusapan. Makikita po natin doon yung sa unang part is yung problema ng Jabez Gilead na naghahanap po sila ng hari. So, ito po ay laban sa hari versus hari, kay Saul at kay Nahas. So, ito po ay pag-aagawan ng teritoryo o ng kaharian. At kaya po, ang sabi po dito, kung magkakasundo tayo, papasakop kami sa inyo. Kita po natin yung Jabez Gilead, kung sino po yung makakasakop sa kanila, yun po yung kanilang paglilingkuran. And in relation po sa atin, meron pong covenant na mangyayari. Yung treaty po o yung magkakasundo po, ito po ay sa Hebrew ay covenant po ang ibig sabihin nito. So kapag sinabi po natin covenant, so what is covenant nga po ba? Pag sinabi po natin covenant, it is a promise between two or more parties to perform a certain action. So kapag sinabi po natin covenant, ito po ay kasunduan. Halimbawa po, sa mag-asawa, di ba? Kayo po ay nagkasundo na magsasama habang buhay. Okay? That is covenant. Dalawang tao, dalawang party na magkaiba na nagkasundo sa iisang action. Pag mag-asawa po, magkaiba po kayong tao, hindi po kayo magkapamilya technically, originally, pero kayo po ay nagkasundo na magsama habang buhay. So that is a type of covenant. At ngayon po, yung Jabez Gilead ay nakikipag-covenant sa isang hari. Okay? So sila po ay magkakaroon ng kasunduan kay Nahas. At naintindihan po natin yung covenant. So pag tinignan po natin yung covenant, may dalawa pong uri ng covenant. Yung una po is yung covenant of works and yung covenant of grace. So himayin lang po natin ng konti para in the same page po tayo. So kapag sinabi ko pong covenant of works, ito po ay inuobliga ng Diyos na gawin ito. Okay? So kagaya po nung unang covenant, yung covenant na ni Yahweh kay Adam and Eve. So ang covenant niya doon, pwede niyong kainin lahat, wag lang tong prutas na ito, yung nasa gitna ng hardin. So yun po yung covenant. Kailangan nilang sundin niyon. Di ba? Yun po yung kailangan nilang sundin, yung covenant of works. So merong kasunduan na kailangan yung gawin yan. At next naman po is yung covenant of grace. Okay, covenant of grace. Sabi dito, with whom was the covenant of grace made? Saan raw po ginawa yung covenant of grace? The covenant of grace was made with Christ as the second Adam, and in Him with all elect and as His seed. So yung covenant of grace po, ito po ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. So nung una po ay kay Adam na dapat may covenant of works, dapat sundin. Ngunit hindi, alam po natin na nag-fail si Adam na sundin yung covenant of works. Ngayon naman po is yung covenant of grace ng ating Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo na tayo po ay merong kasunduan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Okay? So, naintindihan po natin, lahat po tayo ngayon ay under ng covenant of grace. Nasa grasya ng ating Panginoon. At tayo po ngayon, dahil may covenant tayo sa Diyos, we have a king na. Gaya po ng ating mga napag-aralan, nung last na preaching ko po, meron po tayong dakilang hari. Okay? Yun po ang ating Diyos. So, who is the king in our life? Ang tanong ko po dyan, sino po ang hari ng ating buhay? Siyempre po, ang ating Panginoon. At kagaya po nung Jabez Gilead, pinakita po dito na make treaty kung tayo po ay may kasunduan na sa ating Panginoon. Ang tanong ko po dyan, ang next po, papasakop kami sa inyo. Kagaya po ng Jabez Gilead, tayo po ay may kasunduan na sa Diyos. Ang tanong po dyan, tayo po ba ay nagpapasakop sa Diyos? Tayo po ba ay nagpapasakop sa Diyos? We have union, we have covenant with God through Jesus Christ. Ang tanong po dyan, tayo po ba ay nagpapasakop sa ating Diyos? Yung kingship po ba ng Diyos ay nagpapasakop po tayo? Kagaya po ng ating kinanta kanina, He is our King forever. Siya po ang hari natin magpakailanman. Ang tanong ko po dyan, tayo po ba, kagaya ng Jabez Gilead, na nakikipagkasundo, gumagawa ng covenant sa isang hari, at kung magkakaroon sila ng covenant ay magpapasakop,
Ngunit tayo po ngayon bilang mga Kristiyano, we have covenant with God through our Lord Jesus Christ. Ang tanong ko po dyan, tayo po ba ay nagpapasakop sa Diyos? Tayo po ba ay nagpapasakop sa Diyos? At kapag sinabi po natin magpasakop, sila po ay susunod. Sabi po sa English, we will serve you. Paglilingkuran. Ang tanong ko po dyan, naglilingkod po ba tayo sa ating Diyos? Ang tanong po dyan, ang next question po dyan, kung hindi po tayo naglilingkod sa ating Diyos, how can we serve our King? How can we serve our King? Paano po tayo maglilingkod sa ating Panginoon? Paano po tayo maglilingkod sa ating Panginoon? Sa magitan po ng ating buhay at paglalaan ng buhay natin para sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang katikisim, yung question number 1 po ng isang katikismo, what is the chief end of and highest end of man? Pag sinabi po nating chief end and highest end of man, ito po yung pinaka-purpose ng tao sa ating buhay. Ito po yung dapat nating, kung bakit po tayo nandito, ito po yung purpose natin. Ang sabi po dito, ang man's chief end po and the highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. Fully enjoy Him forever. Siguro po, nag-glorify natin ng Diyos, ngunit ang tanong ko po, na-enjoy po ba natin yung kingship, yung paghahari ng Diyos sa atin? Na-enjoy po ba natin yung paglilingkod natin, yung pagsaserve natin sa ating Panginoon? Dapat po magkaroon po yung glorify, yung mabigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon at yung kagalakan o yung enjoyment sa ating Panginoon. At tayo po bilang isang Kristiyano, bilang bayan ng Panginoon, bilang tinawag ng Panginoon sa kanyang pamilya, dapat tayo po ay naglilingkod sa Kanya. He is our King forever, gaya po nung sinabi kanina. He is our King forever. At bilang Kanyang kingdom, dapat po tayo ay naglilingkod sa ating King. When was the last time po na masasabi natin na ako personally naglingkod sa Panginoon, nag-worship sa ating Panginoon, sa ating Hari? Nawa po makita ito sa atin bilang isang Kristiyano. Ang next naman po is yung authority. Okay, yung authority. Who has the authority in our lives? Sino po yung may authority sa ating buhay? Kapag pinag-aralan po natin, by that time po, Saul has the authority over them because Saul is the king. Okay? By that time po, sa bansang Israel, si Haring Saul po ang may authority dahil siya po ang hari by that time. Ngayon po, sa ating panahon, gaya po ng ating mga napag-aralan, ang naghahari po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po dito, ano po yung final authority natin bilang isang Kristiyano? Sabi po sa ating statement of faith ng IRM, naniniwala tayo na ang Biblia ay ganap at walang bawas na kinasihang salita ng Diyos. Ito ay walang pagkakamali at pinakamataas na huling otoridad sa lahat ng bagay sa pananampalataya at kasanayan. So yung Bible po, yung Word of God, yun po yung ating final authority. Yung salita po ng Diyos, yun po yung ating final authority. Sabi po dito, kinasihan salita ng Diyos. Okay? So yun po yung ating final authority. Ang tanong ko po dyan, ano po yung final authority sa ating buhay? Ano po o sino po ang final authority? Si Mrs. po. Never lang po. Si Mrs. po yung final authority. Siya po yung may final say lagi. Okay? Hindi po ganun dapat. Ang final authority po natin, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Kapag sinabi po ng salita ng Diyos, yun po ang dapat nating sinusunod. Bilang tayo po ay kingdom ng Diyos. Kaya ang tanong ko po dyan, when was the last time na sinunod po natin yung salita ng Diyos? Na tayo po bilang Kanyang bayan ay sinunod natin ang Kanyang salita. Kailan po tayo huling nagbasa ng salita ng Diyos? Kailan po tayo huling nag-aral ng salita ng Diyos?
Nawa po makita sa atin bilang mananampalataya na tayo po ay may hari at yung hari po natin ay may authority sa atin. Na yung salita niya po ay nakikita sa ating buhay. Yung goal po natin, gaya po nung mga nakaraang ligo, is para dumami po yung ating mga leaders sa ating iglesia. Isa nga po sa natutunan ko po, noong nakaraang Thursday po, kung hindi po ako nagkakamali, nag-mentoring po si Pastor Ray dito. Sabi ko po, ang galing po nung naging mentoring. So ang take-away ko po doon, yung una po is yung relational, sunod po yung about Word of God. Diba? Mahalaga po yung relasyon. Magaling po talaga si Pastor Ray sa pagbuo ng relasyon at ganun din po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mahalaga po sa M group natin na hindi lang po tayo nagkakaroon ng relationship pero ang focus po natin ay yung salita ng Diyos mismo. Sabi nga po nung mentoring, hindi lang baka puro eating fellowship na lang tayo. Baka puro enjoyment na lang. Ngunit yung salita po ng Diyos ay hindi na natin inaaral. Kaya po maraming Kristiyano, hindi po alam yung final authority sa kanilang buhay. Hindi po nakikita na yung Bible, yung Scripture is yung final authority dahil nagkukulang po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po bilang isang Kristiyano, nawa po makita sa buhay natin na yung salita, yung Scripture is yung final authority and we are under the authority of God. Tayo po ay nakapailalim sa otoridad ng ating Panginoon. At para po sa huli po, peace. Saan po nanggagaling ang ating kapayapaan? That time po, yung bansang Israel po, sila po ay merong kapayapaan dahil sila po ay nanalo against sa Ammonites. So after po noon, nung celebration nila, so nag-celebrate po sila dahil sila po ay nanalo nga po. Mababasa po natin sa verse 12 hanggang sa mga sumusunod na sila po ay nanalo at sila po ay nagwagi. At sila po, hindi po doon natapos na sila lang ay nanalo. Sila po ay nag-celebrate dahil sa victory na meron sila. At sila po ay merong kapayapaan dahil sila ay nanalo. How about us? Saan po nagmumula ang ating kapayapaan? Sa panahon po na hindi payapa ang ating buhay, saan po nanggagaling ang ating kapayapaan? Saan po nagmumula ang ating kapayapaan? Kapag okay lang po ba ang ating sitwasyon sa buhay, doon lang po ba tayo may kapayapaan? Ngunit kahit sa panahon po na hindi okay ang ating buhay, dapat tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan dahil tayo po ay may hari na laging kumakalinga sa atin. Alam ko po na para bagang ngayong panahon, yung rage po sa bawat isa ay nandun. Parang nakakagalit po yung panahon ngayon dahil sa nangyayari sa ating bansa. Ngunit magkaroon po tayo ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan dahil meron po tayong dakilang hari na kung saan po ay lagi tayong ililigtas at makatwiran sa palagian. Sabi nga po, ipaubaya natin sa Diyos ang pangyayari sa ating bansa. Ipaubaya natin sa Diyos ang mga alalahanin at magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon. At nawa po, yun lang po yung ating pag-aaral. Nawa po sa ating naging pag-aaral, makita po natin na yung pagiging hari ng Diyos ay mula noon hanggang ngayon. From Old Testament to New Testament, up to now sa ating era, andun po yung paghahari ng ating Panginoon. Na tayo po ay nasa grasya ng ating Panginoon. Na tayo bilang nakaranas ng grasya ng ating Panginoon, dapat tayo po ay naglilingkod sa ating hari. Ilaan po natin yung ating buhay para po sa ating hari. Kaya po yung pag-attend po natin ng leaders training, yun po ay nagpapakita po ng paglalaan ng ating buhay para sa ating hari. Kaya I encourage po after po ng service, meron po tayo ulit na leaders training. Ilaan po natin ang ating buhay upang maglingkod sa ating Diyos. At tayo po ay sumunod sa Diyos sa palagian dahil siya po ang may authority sa ating buhay. At tayo po ay may kapayapaan sa panahon na hindi po okay ang panahon. Ngunit dahil tayo ay may hari na kung saan laging kakalinga at mag-iingat sa atin. Yun lang po yung ating pag-aaral. Magandang umaga po at God bless po sa ating lahat.